Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang nakabibiglang katotohanang madalas ay nananatiling lihim sa pagitan ng mga mag-asawang Pilipino na nagsama na ng 30 o 40 taon. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili? Ginawa ko naman ang lahat para sa aking asawa, pero bakit parang unti-unti siyang lumalayo? Bakit tila isang obligasyon na lamang para sa kanya ang aming pagsasama sa silid? Paano kung malaman ninyo na ang lahat ng akala ninyong pagsisikap na pasayahin siya ay nagdudulot pala ng hindi magandang pakiramdam sa kanya? Paano kung ang mga gawain ito pala ang pangunahing dahilan kung bakit tila may pader na sa pagitan ninyong dalawa? Ang pagmamadali ng walang sapat na paghahanda. Ang maling akala na kapag mas mabilis o mas malakas ang haplos ay mas mainam. Ang paniniwalang ang bilis ang susi sa kasiyahan. Ito ay mga pananaw na madalas ay nakasentro lamang sa kagustuhan ng lalaki. Ang lahat ng ito ay nagbubunga ng kaba at pag-aalangan sa isip at katawan ng inyong asawa. Dahil dito, ang pagsasama ninyo ay nagiging isang mabigat na tungkulin na nais na lamang niyang iwasan. Ngunit, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang mahalagang sikreto na natuklasan ko sa loob ng maraming taon ng pagpapayo sa mga mag-asawa. Ang asawang lalaki na nakakaunawa at tapat na nagsasagawa ng sikretong ito ay hindi na kailangang magmakaawa para sa pahintulot ng kanyang asawa. Sa halip, ang asawa pa mismo ang hahawak sa inyong kamay at mag-aanyaya sa inyo tungo sa isang mas malalim at mas matamis na pagsasama. Mararanasan ninyo ang isang antas ng kaligayahan na hindi ninyo akalaing posible pa sa inyong edad. Bago tayo magpatuloy, may munting pakiusap lamang po ako. Ang channel na ito ay nakatuon sa pagpapatatag ng ugnayan ng mga senior na mag-asawa upang muling mag-alab ang kanilang pagmamahalan. Kung magsusubscribe po kayo, mag-like at i-on ang notification bell, hindi ninyo mapapalampas ang mga payo na maaaring bumago ng lubusan sa inyong pagsasama. Ngayon, atin ang simulan. Siyam sa 10 asawang lalaki rito sa Pilipinas ang hindi nakakaalam kung nasaan ang tunay na bahagi ng katawan ng babae na nagbibigay ng tunay na koneksyon at ginhawa. Madalas ay nakatuon lamang sila sa maling paraan, mabilis at marahas. Kaya naman nagtataka sila kung bakit hindi tumutugon ang kanyang asawa o kung bakit siya umiiwas. Kamakailan, isang ginang na nagngangalang Aling Maria, 63 taong gulang, ang lumapit sa aking opisina. Ganito ang kanyang tapat na pag-amin. Dok, sa totoo lang, hindi ko kailanman naramdaman ang tunay na saya sa piling ng aking asawa. Madalas ay nakakaramdam ako ng takot at hindi magandang pakiramdam. Nagtitiis lang ako at hinihiling na sana ay matapos na agad. Nakukunwari lang akong masaya para hindi siya mahiya o masaktan ang kanyang damdamin bilang lalaki. Ang asawa ni Aling Maria na si Mang Ricardo, dahil sa kanyang pride at nakasanayang pagiging machismo, ay palaging nagmamadali at gumagamit ng lakas sa kanilang pagsasama. Dahil dito, ang pinakasensitibong bahagi ng katawan ni Aling Maria ay nabibigla at nasasaktan. Habang ang asawa ay naninigas dahil sa hapdi, iniisip naman ni Mang Ricardo na ito ay tanda ng pananabik. Ang masakit pa rito, nang minsang naglakas loob si Aling Maria na sabihing, "Mahal, nasasaktan ako." Ang sagot ni Mang Ricardo ay, "Normal lang yan sa babae, tiisin mo na lang." Dahil doon, nanahimik na lamang si Aling Maria sa loob ng 40 taon, iniisip na ito ang kanyang papel bilang asawa, ang magtiis. Maisasalarawan niyo ba ang 4 na dekada ng pagtitiis nang walang nararamdamang tunay na ligaya? Mga Ginoo, akala niyo ba ay kwento lamang ito ng isang mag-asawa? Hindi po. Sa sandaling ito, napakaraming asawang babae ang nananatiling tahimik dahil sa takot na mabigo ang kanilang asawa
O kaya naman ay sinisisi ang kanilang sarili kung bakit tila wala silang nararamdaman. Ngunit nililinaw ko po, hindi ito problema sa katawan o isipan ng babae. Ito ay bunga lamang ng hindi pagkaunawa ng asawang lalaki sa tunay na pangangailangan ng kanyang kabiyak. Ang kakulangang ito sa pangunawa ang bumuo ng isang malaking pader sa loob ng 40 o 50 taon ng pagsasama. Tinanong ko si Mang Ricardo, "Mahal niyo po ba ang inyong asawa? Bakit parang ang pagtrato niyo sa kanya ay parang isang misyon sa labanan na kailangang sakupin sa pinakamabilis na oras?" Napayo siya ng upo at sumagot, "Siyempre naman po, hindi ba dapat ay ganoon? Ang lalaki dapat ay malakas at dominante." Sa sandaling yon, naintindihan ko kung bakit maraming mag-asawa ang hindi maligaya sa kanilang silid. Mga Ginoo, tandaan ninyo, ang katawan ng babae ay hindi isang mug na dapat sakupin. Ito ay parang isang maganda at masiselang hardin na dapat alagaan ng may matinding pag-iingat. Isipin ninyo, kung papasukan ninyo ang isang hardin gamit ang mabibigat na makinarya at bubungkalin ang lupa ng marahas, sisibol ba ang magagandang bulaklak? Tiyak na malalanta at masisira lamang ang mga ito. Ganyan din ang katawan ng inyong asawa. Kung walang sapat na pag-aalaga at lambing, sakit lamang ang kanyang mararamdaman. At ang karanasang yon ay magbubunga ng takot na maging malapit sa inyo. Ang susi ay hindi ang dulo ng paglalakbay, kundi ang bawat banayad na hakbang patungo roon. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang tunay na mapa ng katawan ng babae na bihirang ituro sa iba. Kung pakikinggan ninyo ito ng mabuti, mapapagtanto ninyo ang inyong mga pagkakamali sa nakaraan. Magsimula tayo sa dibdib. Maraming lalaki ang nag-aakalang ang dulo lamang nito ang mahalaga. Kaya naman doon sila nakatutok, minsan ay masyadong marahas. Ngunit para sa babae, ang bahaging ito ay higit pa sa pisikal na pandama. Ito ay isang lugar kung saan nararamdaman nila ang paggalang at seguridad mula sa asawa. Dito nila nararamdaman na sila ay mahalaga. Ang tunay na sikreto ay nasa paligid nito. Sa malambot na balat sa paligid ng arola, sa ilalim na bahagi, hanggang sa itaas malapit sa balikat. Ang mga bahaging ito ay nagbibigay ng banayad na saya kapag hinahaplos ng may pagmamahal gamit ang inyong mga labi. Sa ganitong paraan, mararamdaman ng asawa na siya ay iginagalang at doon magsisimulang magbukas ang kanyang puso. Ituring ninyo siyang parang isang mamahaling hiyas, maingat at banayad. Dumako naman tayo sa mas malalim na bahagi. Maraming lalaki ang nag-aakala na para marating ang rurok ng kaligayahan, kailangang mabilis at malakas ang pagdampi sa gitnang bahagi ng pagkababae. Ngunit mga Gino, ito ay isang malaking pagkakamali. Ang bahaging ito ay higit na mas malawak at mas malalim kaysa sa nakikita ng mata. Ang nakikita ninyong munting bahagi ay dulo lamang ng isang malaking istruktura na umaabot hanggang sa loob ng balakang kung saan may mga nerves na parang sapot ng gagamba na nagbibigay ng matinding pakiramdam. Ang tunay na sikreto ay hindi ang pagpindot sa gitna, kundi ang banayad na haplos sa paligid nito, sa malambot na balat at sa bukana ng kanyang pagkababae. Ito ang tunay na mapa ng kayamanan na nagbibigay ng malalim na ginhawa. Ang direktang pagdampi ng mabilis at matigas sa gitna ay madalas na nagdudulot ng sakit o pagkabigla sa halip na saya. Para itong marahas na pagpiga sa isang masiselang usbong ng bulaklak. Natural lamang na manigas ang katawan ng inyong asawa at isara ang pinto ng kanyang damdamin. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang 5 hakbang na pamamaraan na nabuo ko sa loob ng 30 taon ng pagpapayo. Ito ay magdadala sa inyong asawa sa isang antas ng kaligayahan na hindi niya pa nararanasan sa buong buhay niya. Kapag sinunod ninyo ito ng may katapatan, makikita ninyo ang isang bagong mukha ng inyong asawa.
Isang asawa na sa wakas ay makakaunawa na ang pagmamahalan ay hindi pala pasakit, kundi isang banal at masayang karanasan. Unang hakbang. Pagkatok sa pintuan ng harden. Huwag na huwag kayong dederetso sa gitna. Yan ang pinakamalaking pagkakamali. Magsimula sa panlabas na bahagi, sa may hita at sa paligid ng kanyang pagkababae. Gamitin ang inyong mga labi para sa banayad na halik. Huwag muna ang dila. Ang layunin dito ay ipadama ang seguridad. Sa pamamagitan ng banayad na halik, parang sinasabi ninyo sa kanya, pinapahalagahan kita, iginagalang kita. Kailangan ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 minuto para lamang ma-relax ang kanyang isipan. Huwag magmadali. Ang oras na ito ang pinakamahalagang puhunan sa inyong pagsasama. Ikalawang hakbang. Paglalakad sa paligid ng harden. Ngayon ay maaari nang gumamit ng dila, ngunit huwag gawing matulis o mabilis. Gawing malapad at malambot ang bawat haplos. Hagurin ang mga gilid at ang bukana ng napakabagal na parang gumuguhit ng isang obra maestra gamit ang pinsel. Tanggalin ang lahat ng lakas. Dapat ay kasinggaan lamang ito ng isang balahibo. Obserbahan ang kanyang reaksyon. Ang katawan niya ay hindi nagsisinungaling. Kung saan siya humihinga ng mas malalim o kung saan may bahagyang panginginig ng kanyang balat, doon ang bahaging pinakagusto niya. Tandaan ninyo ang lugar na yon. Ikatlong hakbang, pag-ikot sa usbong ng bulaklak. Ngayon ay dahan-dahang lumapit sa gitnang bahagi, ngunit wag na wag ninyong tatalakayin ang mismong sentro. Hagurin ang kaliwang bahagi, ang kanang bahagi, at ang itaas na bahagi ng may ritmo. Panatilihin ang isang banayad at pare-parehong galaw. Hindi ito para biglain siya, kundi para unti-unti, napakabagal na painitin ang kanyang pakiramdam. Manatili sa hakbang na ito ng 5 hanggang 7 minuto. Huwag mainit. Ikapat na hakbang, ang mainit na hininga at banayad na higop. Kapag nararamdaman ninyong handa na ang kanyang katawan, magdagdag ng panibagong sensasyon. Pagkatapos ng banayad na haplos, subukang bugahan ng inyong mainit na hininga ang bahaging iyon. Ang pagbabago ng temperatura at ang banayad na pressure mula sa inyong mga labi ay magbibigay ng kakaibang ginhawa. Pagpalit-palitin ang haplos at ang init ng hininga, ang ganitong hindi inaasahang lambing ang lalong magpapabukas sa kanyang pakiramdam. Ikalimang hakbang, ang paghinto para sa alon ng kaligayahan. Ito ang pinakamahalagang sikreto. Kapag nararamdaman ninyong malapit na siya sa rurok, huminto muna. Alisin ang inyong mga labi at haplos sa loob ng ilang segundo. Tingnan siya sa kanyang mga mata at ibulong ng buong tapat. Mahal kita, napakaganda mo. Ang maikling paghintong ito ay nagbibigay daan sa kanyang katawan na ihanda ang mas malakas at mas malalim na alon ng kaligayahan. Pagkatapos ng 10 hanggang 15 segundo, dahan-dahang bumalik sa ikalawang hakbang. Mararamdaman ninyo ang isang pagsabog ng ligaya na mas matindi kaysa sa dati. Narito pa ang 3 karagdagang sikreto para lalong maging matagumpay. Una, ang papel ng inyong mga kamay. Habang ang inyong bibig ay naglalakbay sa ibaba, gamitin ang isang kamay para haplusin ang kanyang dibdib ng banayad at ang isa naman sa kanyang tiyan o hita. Ang sabay-sabay na marahan na haplos ay nagpaparamdam sa kanya na ang buo niyang pagkatao ay minamahal. Pangalawa, makinig sa kanyang mga tunog. Ang pagbabago sa kanyang paghinga, ang paghigpit ng kanyang hawak sa inyong buhok o balikat, huwag itong palampasin. Kapag nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga, tandaan ang ginagawa ninyo sa sandaling iyon dahil iyon ang kanyang pinakagusto. Pangatlo, ang banayad na pagtatapos. Pagkatapos ng lahat, huwag agad bumitaw o humiwalay. Manatili sa kanyang piling ng 1 hanggang 2 minuto.
Ang biglang paglayo ay nag-iwan ng pakiramdam ng pangungulila. Ang marahang pagtatapos ang nagpapanatili ng tamis ng inyong pagsasama. Ngunit mga Ginoo, kahit gaano kagaling ang inyong technician, kung mali ang inyong layunin, magiging parang parusa pa rin ito sa inyong asawa. May tatlong mahahalagang alituntunin, kalinisan. Napakahalaga nito bilang tanda ng paggalang. Maligo, magsipilyo, at siguraduhing maayos ang inyong kuko. Ang mabangong amoy at malinis na katawan ay nagbibiligay ng kapanatagan sa asawa. Iwanan ang pagiging makasarili. Huwag isipin na kailangan ninyong patunayan ang inyong pagkalalaki sa pamamagitan ng lakas. Isipin ninyo na ang layunin ay ang pasayahin siya. Kapag masaya ang asawa, natural na susunod ang inyong sariling kaligayahan. Komunikasyon. Magtanong ng may laming. Mahal, ayos lang ba ito? Dito ba ang gusto mo? Ang pakikinig sa kanyang sagot ang tunay na tanda ng pag-ibig. Technical na kakayahan ay mahalaga, pero ang inyong puso ang mas matimbang. Nararamdaman ng babae kung ang inyong ginagawa ay mula sa puso o para lamang sa inyong sariling pride. Kung ang layunin nyo ay pasayahin siya kahit hindi perpekto ang inyong ginagawa, mararamdaman niya ang inyong pagmamahal at magbubukas siya sa inyo. May isa pang kwento akong ibabahagi. Ang mag-asawang sina Mang Danilo at Aling Elena. 35 taon na silang kasal, ngunit 20 taon nang hindi nagtatabi. Sabi ni Mang Danilo, "Dok, para mag-roommate na lang kami." Pero ang sabi ni Aling Elena, "Pakiramdam ko kasi, ginagamit lang niya ako para sa sarili niyang pangangailangan. Hindi niya tinatanong kung ano ang nararamdaman ko." Tinuruan ko si Mang Danilo ng mga pamamaraang ito. Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik siya. "Dok, sa wakas, umiyak ang asawa ko sa tuwa at nagpasalamat dahil na yon lang daw niya naramdaman na mahalaga siya bilang babae." Ngayon, masaya na silang naglalakad ng magkahawak kamay. Kaya nyo rin ito. Hindi hadlang ang edad. 60, 70 o 80 man kayo, basta't may malasakit at paggalang, muli kayong iibig. Huwag mag-alala kung mahina na ang stamina. Ang sining na ito ay hindi nangangailangan ng lakas, kundi ng laming. Hindi ito tungkol sa bilis, kundi sa disposisyon ng puso. Kung mahina ang likod, humanap ng komportableng posisyon gaya ng paghiga ng patagilid. Ang mahalaga ay ang inyong pagnanais na pasayahin ang inyong asawa. Ang tunay na pampagana ay hindi nabibili sa botika. Ang tunay na pampasigla ay ang pagmamahal, pag-aalaga at paggalang sa inyong kabiyak. Ito ang magbabalik ng inyong kabataan at sigla. Kapag maayos ang pagsasama sa silid, magiging maayos ang lahat sa inyong buhay. Mas maraming tawa, mas maraming kwentuhan, at mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Sa aking karanasan, ang pagkakaiba ng masayang pagtanda at malungkot na pagtanda ay ang pagkakaroon ng intimacy o pagiging malapit. Ang mga madasawang malapit sa isa't isa ay laging nakangiti at puno ng buhay ang bahay. Ang mga hindi naman ay parang mga estrangero sa ilalim ng isang bubong. Alin ang gusto ninyo para sa inyong pagtanda? Ang pagpili ay nasa inyong mga kamay, at ang pagpiling yan ay magsisimula ngayong gabi. Maglakas loob na hawakan ang kamay ng inyong asawa. Sabihin ninyo, "Mahal, patawad kung sa mahabang panahon ay hindi kita naibigin ng tama. Gusto kong magsimula muli. Gusto kong pasayahin ka." Ang mga salitang ito ay may kapangyarihang bumago sa inyong buhay. Maaring magulat siya sa simula, pero mararamdaman niya ang inyong katapatan. Huwag nang ipagpabukas. Ang bukas ay hindi sigurado. Simulan na yung gabi. Hawakan ang kanyang kamay, tingnan siya sa mga mata, at ipadama ang inyong tapat na pag-ibig. Tandaan,
Ang katawan ng inyong asawa ay hindi larangan ng digmaan, kundi isang banal na harden. Huwag piliting pumasok gamit ang lakas, kundi maghintay na maanyayahan gamit ang pagmamahal. Sana ay naging makabuluhan ang kwentong ito para sa inyo. Kung handa kayong subukan ito, pakiiwan ang numerong 1 o 3 sa comment section. Ito ay magsisilbing inspirasyon sa iba na hindi sila nag-iisa sa ganitong hangarin. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating channel para sa mas marami pang payo tungkol sa pagsasama, komunikasyon at kaligayahan sa inyong ginintuang panahon. Tandaan, ang pag-ibig ay walang pinipiling edad. Karapatan ninyong maging maligaya. Maraming salamat sa inyong panonood at naway mapuno ng pagmamahalan at init ang inyong gabi. Manatiling malusog at nagmamahalan.